Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Tinambakan ng Team Gilas Pilipinas ang Japan sa second round ng FIBA Asia Championship. Sa score na 90-71, nagpakitang gilas at nilampaso ng Pilipinas ang Japan. Sa pagtatapos ng first half, 10 puntos ang lamang ng Team Pilipinas, ngunit pagsapit ng third quarter, dito na pumutok ang outside shooting ability ng national team. Outscored ng Japan sa 29-15 run na ginawa ng Philippine team sa pagtutulungan ni Jeff Chan, Gabe Norwood at Marcus Daphit. Umabot din sa 26 points ang pinakamalaking naitalang kalamangan ng Pinoy dribblers. Dahil sa panalo ng Pilipinas, gumanda ang kanilang team standing sa Group E na may 2-1 win-loss record, samantalang ang Japan ay may isang panalo at 2 talo. Sunod naman ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas, ang koponan ng Qatar. Kung dito sa Pilipinas ay hindi pa kinikilala ang kanyang gold medal feat pas na Universiade Games sa Russia, sa ibang bansa ay umani na ng papuri si Pinoy chess wizard Wesley So. Sinaluduhan si Sony Canadian Senator Tobias Enverga dahil sa muli niyang pagbibigay ng karangalan para sa Pilipinas. Narito ang report ni Keisha Halili. Dahil sa kanyang golden performance sa Universiade Games sa Russia noong isang buwan, binigyang pugay ni Canadian Senator Tobias Enverga si top Pinoy Grandmaster Wesley So. Si Enverga ay ang first Filipino-Canadian na na-elect sa government post sa City of Toronto. Isang certificate ang ipinagkaloob ni Enverga kay So, kung saan sinaluduhan niya ang muling pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas ng 19-year-old chess wizard. Si So ay dinala sa Universiade Games ni Federation of School Sports Association of the Philippines, President David Ong, na laking tuwa naman sa natanggap na pagkilala ng Bacoor Cavite Wood Pusher. Ito, tutuwa tayo na kahit na mga Pilipino sa ibang bansa na nabibigyan siya ng karangalan na na-appreciate yung nagawa niyang para sa bayan. Kasunod nito, umaasa si Ong na sa pagbabalik sa bansa ni So ngayong buwan ay mabibigyan rin ito ng kahalintulad na parangal. Sana rin mabigyan siya ng ganong karangalan din. Actually, meron din atang ginagawa din na resolution ng Senate natin para sa bigyan ng karangalan si Wesley. Ano, dapat pa bang pag-isipan yan, boss? Dapat pa bang pag-isipan ng PSA yung pagbibigay ng incentive? Dapat hindi na kasi para sa bayan naman ang ginawa niya. Si So ay kumopo ng ginto sa chess competitions ng 2013 Universiade Games, katapat ang mga bigating karibal. Kabilang na rito ang mga pambatang manlalaro ng powerhouse at host Russia. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Samantala, tila bagsak naman ang moral ngayon ng American Football Federation o AFFP. Ito'y matapos na kilalanin ng International Federation at ng Philippine Olympic Committee ang kanilang karibal na grupo na pinamumunuan ni Dodi Palma. May report si Cristabel De Leon. Member right now. Well, his name is Dodi Palma. He's the delegate of Philippine Committee, the Philippine Federation. Ito ang statement ni International Federation of American Football Asia President Dr. K.K. Park na tila gumimbal kay American Football Federation of the Chief Operating Officer Tim Beasley. Ayon kay Beasley, isang malaking katanungan para sa kanila ang pagka-grant ng provisional membership ng American Tackle Football Association of the Philippines, gayong pareho naman umano silang hindi nakapag-comply sa 10-team requirement ng Philippine Olympic Committee o POC. Well, you know, you gave credentials to an organization based off of what? Off a letter from a regional organization. Did you vet them? Did you check out their qualifications? You know, game officials are a big part of the thing. What about their game officials? Are they qualified or certified? You know, there's things like that. You know, based off of what process? You're telling me that you gave them the endorsement based off a letter? Kwento pa ni Beasley, noong Marso ay kinumpirma pa sa kanila ng French-based International Federation na wala pang nagpapasa ng papeles mula sa Pilipinas at sa katunayan ay binigyan pa sila nito ng go signal para mag-apply. And his response was, everything flows through the AFAF Presidium and not through regional. The regionals don't make that decision. The headquarters does. We contacted the president of the IFAF directly, Tommy Wiki, and inquired about membership into the IFAF. And he says that there's no one from the Philippines that has applied, and yes, we can apply for temporary membership.
and we had to meet certain requirements, pay the fee. Sa ngayon ay apela na lamang sa International Federation at sa POC ang nakikitang paraan ng grupo ni Beasley para matupad ang kanilang pangarap na maiangat ang popularidad at kalidad ng American football sa bansa. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.